Mga kapuso, alamin na natin ang epekto ng tatlong bagyo at habagat at kung tuloy ang ulan hanggang weekend. Ang latest mula kay GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, patuloy po ang pagkilos ng bagyong Emong, palapit po yan sa kalupaan ng Northern Luzon. Dahil po dyan, itinasa po ng Pag-asa ang signal number 4 dyan po sa may southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at pati na rin sa may extreme northwest portion ng Pangasinan. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, northern at western portions ng Pangasinan, southern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at pati na rin po dito sa western portion ng Benguet. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, ganun din po sa natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra, Apayao, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao at pati na rin po sa natitirang bahagi ng Benguet. Dito naman po nakataas din ang signal number 2 sa Babuyan Islands, northern and western portions ng mainland Cagayan, western portion ng Nueva Vizcaya at pati na rin sa northern portion ng Zambales. Signal number 1 naman po sa Batanes, ganun din po sa natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions ng Isabela, Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at ng Zambales, Tarlac, northern portion ng Pampanga at pati na rin po dito sa may western and central portions ng Nueva Ecija. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong makaranas ng masungit na panahon. Yan po yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang bugso ng ulan, lalong-lalo na po yan sa signal number 4 at signal number 3. May banta rin po ng storm surge na 1 hanggang 3 metro po ang taas. Dito po yan sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro nitong bagyong Emong. Sa dagat po yan, nasako po ng Burgos, Pangasinan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 120 kilometers per hour at yung pagbugso naman 150 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos at yan po inaasahan po natin na patuloy po yan dito sa may West Philippine Sea. Pero sa latest track po ng Pag-asa, magbabago po yan ang direksyon at unti-unti po yang aangat o kikilos pa northeast. Pwede po itong dumikit o tumama dito po yan sa may bahagi po ng Pangasinan o di kaya naman dito po maglandfall sa may La Union or Ilocos Sur area ngayong gabi po yan o bukas po ng madaling araw. Saka po nito tatawirin ito pong Northern Luzon hanggang sa makarating po dito sa may Babuyan Channel at posibleng dumikit o di kaya naman po tumama rin dito po sa may Babuyan or Batanes Islands. Pero mga kapuso, dapat pa rin po maging handa yung iba pang lugar na pasok dito sa atin pong nakikita dito na highlighted part. Ito po yung area of uncertainty. So kasama po dyan Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Kalinga, Abra at pati na rin po ang ilang bahagi pa ng Cordillera. Ang pagkilos po ng bagyong Emong naiimpluwensyahan pa rin nitong bagyong Dante na nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng hapon. So nagkakaroon pa rin po yan ng interaksyon sa isa't isa. Samantala, naging bagyo na rin po yung LPA sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility at lumakas na rin bilang isang tropical storm na meron pong international name na Crosa. Ayon po sa Pag-asa, hindi po natin inaasahan na tutumbukin po nito itong ating bansa dahil paangat o paakyat po yung magiging pagkilos nito. Patuloy namang hinahatak ng mga bagyong Emong at ganun din itong bagyong Dante, ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather ngayong gabi may mga pag-ulan pa rin. Dito po yan sa halos buong Luzon. Ramdam na ramdam po yung pinakamatitinding pag-ulan. Dito po yan sa may Pangasinan, Ilocos Region, kasama po dyan ito pong iba pang bahagi ng Central Luzon at ganun din dito sa may Zambales, Bataan at Mindoro provinces. Pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din dito po yan sa Western Visayas at pati na rin dito po yan sa may Zamboanga Peninsula. Bukas, matitinding buhos po ng ulan ang mararanasan. Dito po yan sa Ilocos Region, pati na rin po sa ilang bahagi ng Cordillera. So yan po yung mga malalakas na kukulay orange at meron ding red and pink. Ibig sabihin po niyan, intense to torrential o halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. May mga malalakas sa buhos ng ulan din. Dito po yan sa Central Luzon, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, lalo na po sa Mindoro provinces at mga kalat-kalat na ulan naman dito po sa Bicol Region. Magpapatuloy po yan sa hapon at gabi at meron pa rin po mga malalakas sa pag-ulan, lalong-lalo na nga dito sa western sections. At dito naman sa Metro Manila, may mga pabugso-bugsong ulan pa rin po bukas dito sa ilang lungsod. Kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa.
May mga kalat-kalat na ulan din po dito po yan sa Visayas at Mindanao, gaya dito sa may Panay Island at Negros provinces, ilang bahagi po ng Central and Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin dito sa Suc Sargent. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.